think I can speak on the evolution of the fan base because I've seen it from 50 years ago when I played to where it's grown today. Hello Dub Nation! Hello pala mga kapatrol! Isa sa paniniwala in the last couple of years ay mawawala na raw ang mga big men sa NBA. Pero look at the NBA now. Mga malalaking players na naman ang naghahari. From season MVP to Rookie of the Year to the top draft picks and prospects ay lahat na lang mga big men ang naghahari. Kaya kailangan nating isali ang pangalan ni Kai Sotto sa conversation sa mga top big men young NBA prospects. Marami kasi ngayon ang mga big men sa NBA na noong baguhan pa sila sa NBA ay wala silang outside game. Pero dahil kailangan ay na-develop nila ang kanilang shooting sa 3-point area. Ang 3-point shooting kasi ang isa sa kailangan ng mga big men para magtagal sila sa NBA. And the good thing ay, kahit 22 years old pa si Kai, ay isa na siyang decent 3-point shooter at deadly pa pagdating sa mid-range. At dahil sa shooting skills ni Kai, meron talagang malaking possibility na isa ang pangalan ni Kai Sotto sa pag-aaralan ng mga NBA teams at isa sa mga NBA teams na naghahanap ng isang legit big man na merong shooting sa labas ay ang Golden State Warriors. There are tens of thousands of people all across the United States that belong to Dub Nation. No doubt, malakas pa rin ang Golden State Warriors. Pero ang katotohanan ay kulang na lang sila ng isang big man na merong skill set na katulad ng skill set ni Kai. And what makes Kai Sotto a very special player ay hindi lang siya matangkad at hindi lang shooter as what the NBA are looking for, kundi isa siyang napaka-skilled big man na napakaraming pwedeng gawin. He has passing ability of a Nikola Jokic in a lesser degree, the shooting of a Larry Bird, at least merong similarities ang kanilang tira, the hook shot of Kareem Abdul-Jabbar, the dream shake of Hakeem Olajuwon, the one-legged fadeaway shot of Dirk Nowitzki, and the inside smarts and footwork of Junmar Fajardo, na isa sa mga idols ni Kai dito sa Pilipinas. Sa dinami-dami ng skills ni Kai, ay magtatanong ka talaga kung bakit hindi pa siya nakapaglaro sa NBA. Well, last year ay meron pa kasing kulang si Kai. Hindi pa ready ang kanyang katawan, kaya ayaw pang mag-invest ng mga NBA teams sa kanya. They want to make sure na hindi mahulog sa wala ang insane skills ni Kai dahil lamang sa hindi pa ready ang kanyang katawan. At alam ito ni Kai. Kaya this time ay sinisiguro nilang magiging NBA ready na ang kanyang katawan upang magiging seamless na ang paglalaro ni Kai sa NBA this year. Dahil kailangan ng Golden State Warriors ang isang legit big man na merong shooting sa 3-point area, ay siguradong isa sila sa mga kupunan na tinitingnan ang prospect of signing the 7-3 big man from the Philippines. Besides, ang daming mga Pinoy sa San Francisco at nandito ang pinakamalaking populasyon ng mga Pinoy Americans sa US, kaya in terms of marketing, ay siguradong malaki ang hatak ni Kai bawat laro. Pwedeng punuin bawat laro ni Kai ng mga Pinoy fans ang laro ng Golden State Warriors, kaya hindi lang magaling na players ang makukuha ng Golden State Warriors, kundi pati sa mga fans ay panalo rin ang team kay Kai. And that will be the time na ang Pilipinas ang magiging Golden State Warriors country na. Well, alam naman natin na kilala ang mga Pinoy sa pagiging Lakers Nation, galing pa noong Kobe era hanggang ngayon. Kaya napakahalagang addition si Kai Sotto sa Golden State Warriors at baka siya ang hinahanap ng Golden State Warriors upang makabalik sila sa finals. At balitang NBA naman, Dallas Mavericks abante sa 2-0 at Luka Doncic sinayuan lang ang depensa ng Minnesota Timberwolves. Sinayuan ni Luka Doncic si Rudy Gobert at nag-step back ito bago pinakawalan ang go-ahead 3. Humiyaw si Luka Doncic matapos mahulog ang kanyang 32nd point na kinapitan ng Dallas Mavericks sa gabuhok na 109-108 na panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng West Finals. Kinumpleto ng 25-year-old Slovenian ang kanyang panglimang triple-double sa playoffs na may kasama pang 10 rebounds and 13 assists. Umayuda ng 20 points si Kyrie Irving
13 points dito sa fourth quarter at binura ng Dallas Mavericks ang 18-point deficit sa second period na 16-point pa din hanggang kalagitnaan ng third quarter. May 16 points si Daniel Gafford, 14 points at 9 boards kay reserve center Derek Lively II. Pagkatapos ng basket ni Luka Doncic, sa may 3 seconds na lang sa laro, sinubukang bumawi ni Naz Reid sa kabila pero umalog ang sariling tres bago niliwan ng ring sabay sa buzzer. Bago yon ay maangas sa 6-for-8 sa labas ng arc si Naz Reid. Sa halip, naitabla ang series at dadayon ng Dallas ang Timberwolves na lubog sa 2-0 para sa Game 3 ngayong Lunes. Sa dulo ng laro, pinagitnaan ng dalawang turnovers ng Wolves ang mintis ni Luka Doncic. Pa-drive si Anthony Edwards, tinapon naman niya ang bola sa labas kaya na-set up ang winner ni Luka Doncic. At sa nalalabing 13 seconds, binasa ni Luka Doncic ang depensa, ginamit niya ang screen ni Derek Lively at nagkaroon ng switch ang Wolves. Sumunod si Jaden McDaniel sa role ni Derek Lively at naiwan sa taas si Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. At nag-crossover itong si Luka Doncic at nag-step back para humiwalay kay Rudy Gobert bago binitawan niya ang pamatay na tres. I was just trying to get to my spot and step back. I can't move fast, but I can move faster than him. Ani ni Luka Doncic. Namuno ang 23 points ni Naz Reid sa Timberwolves at naka-21 points naman si Anthony Edwards pero 5 of 17 lang siya sa floor. Inalat din sa 4 of 16 clips si Karl Anthony Towns tungo sa kanyang 15 points at may 16 points, 10 rebounds si Rudy Gobert. Habang ang Indiana Pacers ay pipiliting kontrolin sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Maghahanap ang Pacers ng isasagot kina Jason Tatum at Jaylen Brown. At wala din sa Celtics ang center nilang si Kristaps Porzingis dahil sa strained right calf at nilista ring doubtful si backup center Luke Kornet dahil sa sprained left wrist. Inilista ng Indiana Pacers si All-Star guard Tyrese Haliburton bilang questionable sa Game 3 ng East Finals. At nangamote ang Pacers sa Boston sa first 2 games at lubog sila sa series 0-2. Lumabas itong si Tyrese Haliburton sa third quarter ng 126-110 na pagkatalo nila sa Game 2 dahil sa pananakit ng kaliwang hita nito at hindi na siya bumalik pa sa laro. Naka 10 points lang sa laro si Haliburton, tumagal ng 8 minutes lang sa second half. He was sore at halftime. Balita ni Indiana coach Rick Carlisle sa kanyang kamador. Perpektong 6-0 sa home games ngayong postseason ang Pacers at si Tyrese Haliburton ang nagmaniobra sa malalim na palaot ng Indiana Pacers sa postseason.